Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matamang nakatitig si Ashton sa kisame habang iniisip ang mga biglaang pagbabago at pag-ikot ng mga pangyayari sa araw na iyon. Nagbago na ba ang kapalaran niya kagabi? O kaya naman ay nagbago ang takbo ng sansinukob at sa wakas ay pumanig na sa kanya ang lahat ng kanyang bituin? Napaisip siyang baka kailangan niyang tingnan ang kanyang horoscope kinabukasan. Marahil ay nagsimula ng magbago ang mga palatandaan at tuluyan ng pumanig sa kanya ang kapalaran. Hindi siya makapaniwala na tunay na nangyari ang mga naganap ng gabing iyon. Totoo ba ang lahat? Maling akala ba? Isang panaginip lamang. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang tanging alam niya ay nais ni Natalia na bigyan siya ng pagkakataon. Isang pagkakataon para sa kanya. Isang pagkakataon para sa kanilang relasyon. Napangiti siya sa sarili. Ang kaisipang kasama niya si Natalia, ligtas sa loob ng kanyang mga bisig, ay tila isang pangarap na natupad. Isang pangarap na matagal na niyang hinihintay. Gaano na ba katagal? Maging siya mismo ay hindi na mabilang kung ilang panahon na ang lumipas. Mula ngayon, hindi na niya kailangang humingi ng halik o yakap. Kusang loob na niya itong ibibigay at tatanggapin ni Natalia nang walang pag-aalinlangan. Natupad na ang isang pangarap. Naniniwala siyang matutupad din ang iba pa. Lalong lumalim ang kanyang pag-asa hanggang sa nagsimula na niyang makita ang isang kinabukasan kasama si Natalia. Isang kinabukasang hindi na niya kailangang katakutan na iiwan siya nito. Ang pusong matagal ng wasak ay nagsimula ng muling maghilom. Maaaring napakaraming piraso nito ang nadurog at nagkahiwa-hiwalay, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na ito maaaring buin muli. Maaari pa itong ayusin. Maaari pa itong pagalingin. Ang kailangan lamang nito ay pag-ibig. Ang pag-ibig ni Natalia. Ashton. Tinawag siya ni Natalia. Lalong lumawak ang kanyang ngiti, higit pa sa inaasahan nito at higit pa sa anumang ngiting nakita niya sa mukha nito. Oo, natupad ang kanyang pangarap. Tunay na naroon ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Hindi ito panaginip. Totoo siya. Pinagmasdan ni Natalia si Ashton habang nakatitig ito sa kisame. Napatingala rin siya, ngunit wala naman siyang nakitang anumang kawili-wili roon. Sa huli, naalala niyang nasa gilid lamang pala ang telebisyon at hindi sa kisame. Gayunpaman, nanatili ang kanyang mga mata kay Ashton. Sa unang pagkakataon, tunay niyang napagmasdan ang mukha nito. Ang matatag nitong panga, ang mga asul nitong mata, at ang bahagyang namumugto nitong pisngi. Napansin niya kung paano nagbabago ang damdamin sa mga mata nito. Sa loob lamang ng isang minuto, tila 3 o 4 na magkakaibang emosyon ang dumaan sa mukha ni Ashton. At malinaw niya itong nakikita sa mga mata nito. May takot. May pag-ibig. May saya. May kaba. Ngunit higit sa lahat may kaligayahan. Makikita rin sa mukha nito ang matagal na pananabik, ang mga damdaming matagal nitong kinimkim. May munting ngiting pilit na nabubuo sa mga labi nito, ngunit tila naliligaw pa rin ang isip ni Ashton kung kaya't hindi tuluyang lumilitaw ang ngiting iyon. Sa kagustuhang makita ang ngiting iyon, muli niyang tinawag ang pangalan nito. Ashton. Hindi niya kailanman inakala na ang simpleng pagtawag lamang sa pangalan nito ay makapagbibigay ng ganoon kalawak na ngiti sa mga labi ni Ashton. Isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita. Bakit nakatitig ka sa kisame? Mahinang tanong niya. Agad na kumabog ang puso ni Ashton. Diyos ko! May makapagliligtas kaya sa puso ko? Baka mamatay ako sa sobrang saya. Iniisip ko lang ang biglang pag-ikot ng mga pangyayari, sagot niya. Pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang mga mata mula sa kisame at ibinaling ang tingin kay Natalia. At doon niya muling nakita ang kanyang anghel. Inilapat ni Natalia ang kanyang palad sa pisngi ni Ashton at marahang hinaplos iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Pumikit siya, ninanamnam ang banayad na haplos ng malambot nitong kamay. Masaya ka, mahinang bulong niya.
Dumilat si Ashton at malalim na tumingin sa kanyang mga mata. Nababasa mo ba ang mga mata ko? Tanong niya. Tumango si Natalia. Ano ang nakikita mo sa mga matang ito? Tanong niya habang marahan itong niyakap at inilapit sa kanyang sarili. Tahimik na nagkatitigan ang dalawa. Sa kanilang pagkakalapit, muling nagising ang mga damdaming matagal nilang hindi maipaliwanag. Pareho nilang naramdaman ang kakaibang pananabik. Ang pagnanais na mahalin at mahalin ng buong buo. Ako, sagot ni Natalia at ngumiti. Ikaw palagi at ikaw pa rin sa hinaharap. Ano man ang mangyari hanggang sa huli kong hininga, ikaw pa rin. Walang ibang babae sa mundong ito ang makapagpaparamdam sa akin ng mga bagay na nararamdaman ko kapag ikaw ang kasama ko. Naiiba ka. Bihira. Para kang isang natatanging obra ng sining na parabang para sa akin lamang. Marahang sumiksik si Natalia sa kanyang mga bisig hanggang sa tuluyan siyang dalawin ng antok. Nakapikit siyang natulog ng mahimbing, dala ng mga panaginip tungkol sa isang kinabukasang matagal na niyang hinahangad. Oo, iyon din ang kinabukasang minsan niyang nais makamit kasama ang ibang tao. Ngunit may sarili ring plano ang tadhana. Minsan, ang taong hindi mo inaasahan ang siyang nagbibigay sa iyo ng kaligayahang pinakainaasam at pinakakailangan mo. Isang kaligayahang hindi mo kailanman inakalang matatagpuan mo sa kanya. At kung minsan, ang mga hindi inaasahan ang siyang pinakamagaganda. Kinabukasan, nagising si Natalia na ligtas at payapang nakapaloob sa mga bisig ni Ashton. Muli niyang pinagmasdan ang mukha nito, at sa pagkakataong iyon, naglaan siya ng oras upang kilalanin ang bawat katangian nito. Malaki ang ipinagkaiba ng natutulog na Ashton sa Ashton na gising. Sa pagtulog nito, nawala ang matalim at nakakatakot na anyo nito. Tahimik at payapa lamang itong nakahimlay sa kanyang tabi. Isa itong lalaking madaling mapansin ng sinuman at ngayon ay naroon siya, ligtas sa mga bisig nito. Bahagyang lumapit si Natalia at marahang pinaglaruan ang ilong ni Ashton. Dumampi ang kanyang mga daliri sa mukha nito, mula sa mga mata, pababa sa ilong, sa pisngi, hanggang sa mga labi. Pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang noo sa noo nito at pumikit. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na aminin sa sarili ang damdaming matagal ng unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Sa wakas, kaya na niyang pangalanan ang hindi niya maipaliwanag na damdaming matagal ng gumugulo sa kanyang kalooban. Napakaganda ng umagang ito, mapagbiro niyang sabi. Agad na lumayo si Natalia, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Ashton at marahang pinanatili sa kanyang tabi. Namula siya at lalo pang nahiya sa pang-aasar nito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga bagong damdaming unti-unting lumalalim sa pagitan nila. Ngunit nakangiting pinagmasdan lamang siya ni Ashton. Maging ang simpleng kilos nito ay tila sapat na upang guluhin ang kanyang isip at kabog ng kanyang puso. Sinubukan ni Natalia na pigilan ang kanyang nararamdaman, marahang itinulak si Ashton palayo at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Iyan ay pandaraya. Hindi maaaring ikaw lang ang pwedeng humanga sa akin. Hayaan mo rin akong gawin ang karangalan na humanga sa iyo. Sigaw ni Ashton habang ibinabagsak ang unan sa sahig. Ngunit hindi na bumalik si Natalia. At naiwan si Ashton na nakangiti habang alam niyang kahit gaano pa ito tumakbo, hindi na nito madaling matatakasan ang damdaming pareho nilang unti-unting tinatanggap. Napabuntong hininga si Ashton at napahiga ng tuwid habang nananatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Ipinadaan niya ang kamay sa kanyang buhok. Diyos ko, talagang kayang guluhin ng babaeng iyon ang isip niya sa isang sandali at mapasaya naman siya sa susunod. Aking Natalia, mahina niyang bulong. Sa opisina ni Aaron. Mukhang labis na nababahala si Aaron habang binabasa ang ilang dokumentong nasa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim at muling pinag-aralang mabuti ang mga papel. Mabigat ang paligid. Maging ang hangin sa loob ng silid ay tila nababalot ng tensyon. Anumang sandali ay maaaring tuluyang sumabog ang galit ni Aaron. Magdesisyon ka na, anak. Ano ba talaga ang gusto mo? Walang pasensyang tanong ng kanyang ama habang paulit-ulit na tinatapik ang mga daliri sa ibabaw ng mesa, naghihintay sa kanyang sagot. Anong klaseng ama ka ba? Galit na singhal ni Aaron. Napakasaya kong iniwan ka ni mama. Sa tindi ng kanyang galit, ibinagsak niya ang mga dokumento at nagliparan ang mga papel sa buong silid. Aaron! Malakas ding sigaw ng kanyang ama. Umalis ka na, Dad.
Wala nang puwang para sa anumang pag-uusap, malamig niyang sambit habang inililingon ang kanyang mukha sa kabilang panig. Maghanda ka sa mga maaaring mangyari, mariing sabi ng kanyang ama bago umalis sa kanyang opisina. Saan tayo pupunta? Tanong ni Natalia habang abala sa pagtingin sa kanyang mga larawan at mga bagong post sa kanyang Instagram. Sa bahay ng mga magulang ko, sagot ni Ashton. Napatingin sa kanya si Natalia nang may pagtataka. Pagkalipas ng 2 araw, kailangan kong sumama sa isang paglalakbay ng paaralan. Naalala mo, hindi ba? Akala ko ay magkakaroon tayo ng panahon na tayong 2 lamang ang magkasama, sabi niya, bahagyang nakasimangot habang nakatingin sa labas ng bintana. Makakapaglaan pa rin tayo ng panahon para sa isa't isa roon, giit ni Ashton. Hindi magiging sagabal ang pamilya ko. Mahal ko ang pamilya mo, pero ikaw ang gusto kong makasama, hindi sila. Masaya akong makasama sila, at pakiramdam ko ay napakapalad ko dahil pinagkakalooban nila ako ng kanilang pagmamahal at basbas, mahabang paliwanag ni Natalia habang ipinaglalaban ang kanyang punto. Ngunit tila hindi pa rin nauunawaan ni Ashton ang kanyang ibig sabihin. Kung ganoon, ano ang problema? Tanong niya habang lumiliko pakaliwa at dumaraan sa isang gusaling may 3 palapag. Ikaw ang problema. Napatingin si Ashton sa kanya. Sa sandaling makita mo ang iyong ama, nagiging malamig, masungit at tila wala kang anumang damdamin. Hindi ko gusto iyon, sabi ni Natalia. Malinaw sa kanyang tinig ang pagkainis sa paraan ng pakikitungo ni Ashton sa kanyang ama. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil agad siyang pinutol ni Natalia. Maswerte ka dahil mayroon kang ama na nagmamahal sa iyo. Biglang nagbago ang kanyang tinig. Tingnan mo ako. Hindi ko man lamang alam kung kaninong pagkakamali ako. Nang sabihin niya iyon, bahagyang nanghina ang kanyang tinig. Nanuyo ang kanyang lalamunan habang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi madaling sabihin ang mga salitang iyon. At sa unang pagkakataon, tila napagtanto ni Ashton kung gaano kalalim ang sakit na matagal ng kinikimkim ni Natalia. Sa susunod na kabanata, unti-unting mabubunyag kay Ashton ang malalim na sugat at sakit na matagal ng kinikimkim ni Natalia tungkol sa kanyang pamilya at nakaraan. Samantala, pagdating nila sa bahay ng mga magulang ni Ashton, maaaring maharap sila sa tensyon at mga lihim na susubok sa bagong pag-ibig na kanilang sinimulan. Kaya abangan natin,